Samantala, sitwasyon at mga hakbang sa posibleng epekto ng bagyong Basyang sa Eastern Visayas, ating alamin kasama si Regional Director Joel Erstein ng Office of Civil Defense Region 8. Director Joel, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Weng and Sir Joshua. Magandang tanghali po sa lahat po na nakikinig po ng inyong pong programa. Nakikinig at nanonood ng inyong pong programa. Pasensya na, nasanay akong puro radio. Okay. Sir, ano po ba yung pinakahuling sitwasyon sa Eastern Visayas kaugnay ng bagyong Basyang at aling mga lalawigan o lugar yung itinuturing na high risk sa ngayon? Sa ngayon po, ma'am, naging high risk po, pinaka-high risk sa atin is Southern Leyte. Dahil yun po yung medyo tatamaan ng outer band of the outer rain band of the typhoon, no? Yung storm na si Basyang. Pero binabantayan din po natin pati po ang Eastern Samar because of the gale warnings. Kasi although ang gale warning all over the region, kasama na po yung dagat sa gitna po ng Allen at saka ng Matnog. And pati na rin po sa western part of Region 8. So lahat po ng paglalayag pinagbawal po muna, sinuspende muna ngayong araw na to. Ay binabuti po yan at nakita po yun ng ating Philippine Coast Guard. That's for the safety of everybody. Kasi ang delikado kasi dyan, kaya akala natin okay yung dagat, dahil may mga bugso-bugso po ng hangin, baka biglang lumakas, yun ang medyo nakakatakot. Lalo-lalo na sa mga maliliit po na bangka o barko. RD Joel, si Yusek Albert po to. May mga lugar po ba? Kamusta po kayo, Yusek? Opo. May mga lugar po ba sa Region 8 na nakaranas na ng pagbaha? Mahalaga rin ito sa impormasyon ng ating Department of Health kasi yung baha pwedeng maging sanhi ng leptospirosis. May mga lugar po ba na nagbaha na or yung mga epekto pa ng pag-ulan at hanging dala ng bagyo? Ano po yung lagay ng panahon sa ngayon kung nasaan po kayo, sir? Thankfully po, wala po kami reported. Nandito po tayo sa Tacloban. Ang mga nakita lang po natin na medyo, hindi naman pagbaha, pero panding ang tinatawag po natin, no? Sa mga iba't ibang kalye po ng surrounding po ng Tacloban City. Pero mabilis naman po humuhupa at hindi naman ganun kataas. Hindi nga po umabot ng gutter level. Pero may mga ganun po talaga, the usual. Doon naman po sa papalapit ng Southern Leyte, wala po tayong naulat po na pagbaha. Meron lang isang insidente po na pagbagsak ng puno. At na-clear na rin po itong umaga. Okay. RD, doon po sa binabantayan yung gale warning dito po sa may Eastern Samar, maliban po doon sa pinagbawal niyo yung paglalayag sa karagatan, ano-ano pa po yung mga hakbang na ginawa ng OCD Region 8 para po matulungan o maihanda ang mga LGU at komunidad laban sa mga posibleng pagbaha, landslide o storm surge, sakali po magtagal pa itong bagyong Basyang? Ang isa rin po kasi iniiwasan natin ay may mga kababayan tayong mas stranded sa mga ports o sa mga pier. Kaya po, as early as yesterday, winarningan na po natin siya as much as possible na iwasan munang bumiyahe kasi alam natin na darating din talaga yung punto na matitigil po ang paglalayag po ng mga barko o patitigilin po. Baka maiwan po sila sa mga piers. Opo. At nagkaroon din po tayo ng memo to temporarily suspend travels to and from Region 8. No? That includes that includes yung lalo yung paglalayag nga po galing po ng Luzon. Pati na rin po yung papunta na rin ng Central Visayas at saka Caraga. Opo. Sir Joel, ilang evacuation centers na po yung naka-standby at handa na ba yung mga prepositioned relief goods at rescue equipment sa mga high-risk areas? Kanina sabi ni Asik Erin ng DSWD, may mga areas naman po sa mga lugar na alam nilang tatamaan ng bagyo, yung naka-preposition na yung mga tulong na ibibigay sa mga evacuees kung sakali. Tama po yun. All around the region, we already have naka-ready po 2,362 evacuation sites. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat yun may tao na. Pero naka-ready po yun. And in fact, ang atin pong na preemptive evacuate, 5 pamilya lang po. No? Mula po yan sa Southern Leyte. Kasi nakita naman po na hindi pa po kailangan talaga. At
ang ating mga forecasts, hindi talaga tayo tatamaan directly. No? However, tama po, sinabi po, narinig po namin si ASEC Irene Dublao. Tama po kayo. Kausap po namin the day before the regional director of DSWD. Naka-preposition na po. Abot na po hanggang Samar at pati na rin po sa Southern Leyte. At experience talaga po natin yan din sa DSWD. Talaga yan pong napaka-close partner po talaga natin in terms of sa mga hazards, including preparedness. At lalo-lalo na po pagdating sa response. No? Kasi sila rin po ang camp management for response. I second the Yan motion. po. Sorry, sir. Go ahead, Opo. go ahead. Yes, you said. Go ahead po. May dadagdag po ba tayo? Yes po, pinapakita lang po sa akin kung ilan po ang number of preposition family food packs po natin. Yes. Umaabot po na 160,000 boxes at saka meron din po tayong non-food items na umaabot din po na 16,000 boxes po yan, kits or packs. Yan. Kaya naka-ready po tayo all. Dito po naman sana sa Eastern Visayas, alam po natin na tayo po laging dinadaanan ng bagyo at most of the time of the year talaga po may ulan din dito. Kaya lagi po rin naka-ready po, nakaantabay po ang ating mga response clusters. Pinangungunahan po yan ng DSWD, pati na rin po sa camp management na sila rin po. Tayo po nasa coordination and hindi tayo tumitigil po sa pagpapaalala rin po sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga local DRRMOs. Yan, totoo po yan, RD Joel. I second the motion po. Ang ating partner is ang ating DSWD pagdating sa ganitong panahon. RD, paano po ba nakikipag-ugnayan ang OCD sa pag-asa, sa mga LGUs at sa iba pang ahensya upang masigurong mabilis ang pagpapakalat ng babala at impormasyon sa ating publiko? Yan naman po pagdating sa mitigation at saka sa partner po natin yung DOST, pag-asa, lalo-lalo pa pagdating po sa mga ganyan mga early warning. So, pagka meron po tayo nakikita na may mga papalapit po na hazard, whether that hazard would hit us or not, nagkano na po tayo niyan, pre-disaster na po tayo niyan. Minsan nga pre-disaster pa. Kasi kahit na hindi pa official, nagkakaroon tayo ng kung may makikita po tayong hazard na parating, nagkakaroon na tayo kagad ng updating. At kasama rin nga po natin dyan, pati ang Mines and Geosciences Bureau. Ano po yan? Pagdating po ng sa ating pong preparedness, we would have a pre-disaster risk assessment and scenario building. Diyan sa meeting po niyan, pagka nakita po natin na merong papasok nga po, titingnan natin kagad kung ano po yung worst case scenario na pwede pong dumapo sa atin at pwede mangyari. And we prepare for that. So we prepare for the worst and hope and pray for the best, di ba? O for the least na impact sa atin. Para mabuti na po, we err on the side of caution. And then, yan po, magkakaroon. And then we activate, at meron po tinatawag na regional interagency coordinating cell. Kasama po natin yan, siyempre, ang ating response cluster. Meron po tayong mga tools dyan to coordinate all the agencies concerned so that we can respond accordingly. Okay. RD, speaking of preparation, meron po kasi tayong mga kababayan na minsan nag-aalinlangan, naiwanan yung kanilang mga kabuhayan. Pagka may mga ganitong bagyo, ayaw nilang lumikas kasi may mga alaga silang hayop. Paano po yung coordination ninyo sa mga LGU para at least hindi naman mapabayaan yung mga alaga nila at para sumunod din sila sa preemptive evacuation na inyong ipinatutupad? Lalo na doon sa mga nakatira sa coastal flood-prone areas. Opo. Ang medyo mas may problema po yan yung crops, no? Kasi yung crops talagang hindi natin madadala. Okay. Pero yung mga livestock kasi minsan nadadala po natin yan. May mga areas po. Dito lang we have to identify the areas kung saan po madadala po, may evacuate pati ang ating mga livestock. Pero as much as possible, pati po livestock po ng mga alaga, pati nga rin aso, meron po tayo magkaroon ng evacuation din po regarding that.
And hindi lang po naman LGUs ang tumutulong po dyan. Humihingi rin po tayo ng tulong from PNP, which is tumutulong naman sila. And kung kinakailangan po to augment the personnel po of PNP, we also call on the other uniformed personnel. Okay, so Sir Joel, ano po yung contingency plan ng OCD kung sakaling lumakas pa ang bagyo o magdulot ito ng malaking epekto sa region at mangailangan na talaga ng evacuation para sa lahat? Number one po is all the resources that we have to preposition them, no? Especially yung food packs, no? Kasi yan po nga nakita po natin sa mga experience natin in the past disasters, no? To maintain peace and order, number one is dapat hindi magutom po ang mga tao. So yun po ang ano natin. Meron din po tayong mga equipment and close coordination natin yan with DPWH na pati po yung mga main routes ng for our logistics dapat hindi po kung magkaroon man ng landslide o magkaroon ng debris, maklear po kagad parang ating mga logistical requirements po matugunan po kagad. Kasama po yan. And then we also have our uniformed personnel including all the military, pati na rin po ang Philippine Air Force, kasama po natin yan kung sakasakaling kailangan po natin ng air assets to help in the distribution of some goods, no. Kasama rin po natin pati Navy and Coast Guard, and lalo-lalo na yung engineering brigade po ng AFP, no. And all the response clusters are activated. Even before pa nga po dumating ang activated ng response clusters. Tapos we add up agencies also to come up also with a regional interagency coordinating cell of Region 8. Okay, RD, mensahe niyo lang po at paalala sa ating mga kababayan natin dyan sa Region 8 Eastern Visayas. Go ahead, RD. Thank you very much po, Yusek. At kami rin po nagpapasalamat because DOH is also a very close partner in our disasters, no? Lalo-lalo na po pagdating po sa pag may mga baha, minsan po nagiging sanhi rin po ng sakit, yung biglang lamig, biglang init. We thank DOH. We also thank DSWD na nandito po, nag-aantabay din po, kasama po natin din 24/7 din na tumutulong din sila sa atin po pagdating sa response, no? At atin pong mga kasama po mga uniformed personnel and other agencies. The ILG is also there. Ina-assure po natin ating mga kababayan na nandito po ang kanilang gobyerno on top of the situation. Hindi man natin mapigilan po ang pagdating po ng ulan at ng hangin pati ng bagyo, pero sana po kung tulong-tulong tayo, mapipigilan po natin ang paglaki ng sakuna. Disasters are man-made. Disasters are not natural. It's how we prepare for hazards. Diyan po lumalabas if it will become a disaster or not. So tulong-tulong po tayo. Kami po nandito lang para sa inyo po, para to coordinate everything that you need. On that note, maraming salamat po sa update at sa inyong oras, Regional Director Joel Erestain ng Office of Civil Defense Region 8.